Father's House Christian Center. Dahil ako sa Panginoon, makasimulan tayo sa gawa ng Diyos. Pagkita ng Panginoon, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah! Pagkita ng Panginoon, wapag-alala sa mundong ginagawa. Ang buhay ko ngayon may katiyakan. Huwag mag-alilangan, huwag mag-alilangan. Yes! Tumawag sa Kanya, Siya ang kasagutan. Magpakailanman, kay saya-saya, hallelujah! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay, ikaw ang buhay ko. Hindi magbabago. Yes! Walang katulad mo. Oh, Jesus, sa bawat ng Panginoon. Huwag mag-alala. Yes! Sa mundong ginagalawa. Ang buhay ko ngayon may katiyakan. Huwag mag-alilangan sa Diyos. Yes! Huwag mag-alilangan. Tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan. Siya ang kasagutan. Mapagkailanman. Kay saya-saya, winahan ng Panginoon. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo. Oh, Jesus, ang Panginoon ng Panginoon. Verse 2, Ikaw ang mahalaga sa buhay ko ito. Yes, O Lord. Walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang nataguan. Tunay na kagalakan. Di mababayaran. Di mababayaran. Kahit ano pa man. Winahan ng Panginoon. Kay saya-saya. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo. Oh, Jesus, one more time. Kay saya-saya. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko. Yes, Lord, hindi magbabago. Walang katulad mo. Oh, Jesus, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Bibles tayo. Kay saya-saya. Kay ganda-ganda. Kay saya-saya. Yes. Kay ganda-ganda. Once more, kay saya. Kay saya-saya. Kay ganda-ganda. Kay saya-saya. Pag-asan. Kay ganda-ganda. Panginoon. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hallelujah. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo. Oh, Jesus. Walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo. Oh, Jesus. Awit pa tayo sa Panginoon. Mag-isang na sa nilang awitin. Awit na ang Panginoon Jesus sa buhay ko. Yes, O God.
Palapakan natin ang Diyos at pupurihin ang Panginoon na awitan natin siya. Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory to Jesus! Salamat, Panginoon! Sa bawat umaga kay ganda, simulang mag-umpisa Kanya, itaas ang kamay at umawi ka. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat piling. Mula sa langit ko, nagpupuri. One more time. Mula sa langit ko, nagpupuri. Jesus sa buhay ko, Jesus sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maipapalitan. Jesus sa buhay ko, Jesus sa buhay ko, Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyo maipapalitan. Once more, Jesus sa buhay ko, Jesus sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maipapalitan. Jesus, salamat Diyos. Jesus sa buhay ko, Ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo maipapalitan. Salamat, salamat Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat Panginoon. Yes, God. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa langit ko, yes, O Lord. Mula sa langit ko, nagpupuri. Mula sa langit ko, mula sa langit ko, nagpupuri. Jesus, hallelujah. Jesus sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maipapalitan. Jesus, hallelujah. Jesus sa buhay ko, Ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo maipapalitan. For the last time, Jesus sa buhay ko, Jesus sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maipapalitan. For the last time, hallelujah. Jesus sa buhay ko, Ikaw kumilos at lumabay. Wala sa iyo maipapalitan. Pasalamatan po rin natin ang Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Glory, glory. Hallelujah. Tayawag sa Panginoon. Ang awitin. Hallelujah. Praise God. Awitin natin, Diyos. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, salamat. O Diyos, walang mamantay sa kabutihan mo. Ang
Bawi na natin ang Panginoon. Yes, O God, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari, Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, one more time. O Diyos, wala kang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipatingin ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras ay nakasangin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, O Lord, talihain ka sa buhay ko. Di magbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, Kanyang pasamin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Minsan pa palakpakan natin, purihin natin ang Diyos. Taas natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We worship you, Lord. We give honor and praise in the name above all names. Jesus Christ, our Savior, our Healer, our coming King, O Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon na kinabuhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We call upon the name of Jesus. Itataas ang ngalan mo. Yes, O God, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Once more, itataas natin ang pangalan ng Panginoon. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Awitan natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Praise God. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan pa sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago ang Diyos, yes. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, Kanyang pasamin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Magdiwanag ka sa buhay ko. Magdiwanag ka sa buhay ko. For the last time, magdiwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Walang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Para sa ating announcement, meron pa tayo panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion. Monday hanggang Sunday, ating 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, Sunday school para sa ating pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, 9 a.m. At 10 a.m. naman ating morning worship at sa gabi naman evening worship, 6:30 p.m. At ang ating midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, sama din natin pag-pray. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. padalhin ang kanyang mga government officials. Panalangin natin ang pag-resolba, ang mga kaganapan sa ating gobyerno, ang mga issues, kaya katukuyin ng Panginoon ang kanilang pangangailangan at pagkaroon din ng kaligtasan sa karunungan ng Diyos ang bawat isa. Hallelujah. Panalangin din natin ang ating mga leaders, international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Clark, Pastor Joe Campbell, pati na rin natin mga iba pang international leader, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stevens. Pag-pray din natin ang ating national leader, Pastor Boy Isipida, at sama din natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Butay, Pastor Ern Herente, Pastor Charlie Arias, Pastor Yelzebel, at ang ating ng iglesia, Pastor Rico Herrera. Panalangin natin ang kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor. Pag-pray din natin mga fellow Baclaran Lutheran Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Junrey Gunchaida, Pastor Samuel Hul, Brother Jameson, Brother Noel, Pastor Belvin David, Pastor Jonathan Shanes, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumaya. Pag-pray din natin ating mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan. Pag-pray din natin ating mga kapatid sa Vietnam, Laos, kay Pastor Ricky Ramillo. Pag-pray din natin Upper Antipolo, ating pastor, Pastor Mr. Lucena, kay Sambayan Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Soul Peace, converts, dalangin natin sa sariling gusari, sariling lote, at transportation vehicle ng gawain ng Panginoon. Pag-pray din natin, healing request, prayer request, Susie Garcia, Brother Nolo Tanaro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Loris Aguitulo, Pastor Tom Payne, kalagayan ng ating kapatid, Brother Elga, at Brother JR. Padalangin din natin ating mga mahal sa buhay. Kung meron din mga kapatiran dito, may mga karamdaman, ilapit tayo sa Diyos, kagalingan sa ating Panginoon, at ating mga activities. Ito pong Revival Crusade natin, ngayon po, at Jubilee Service natin ng buwan ng October 25, at ang ating International Bible Conference, November 3 to 7, at ang ating Impact Team next year po ito, sa March 21. At sa iba pang pabalita, ating pastor ang magbubulat. Hallelujah! Minsan pa, habang tayo dumako pasi sa pagbahagi ng Panginoon, at tayo mananalangin, pangunahan tayo ng ating kapatid, Brother Atong, bago tayo manalangin sa patas natin ng Panginoon, purihin ka ng Panginoon Diyos. Praise the Lord, hallelujah, salamat Panginoon, glory to Jesus, we give honor and praise, hallelujah, hallelujah. Tayo pa rin, God, malapit sa inyo, God, ang tulungan nyo, God, ang bansang Pilipinas, Panginoon, God, makakilala sa inyo, Panginoon, God, mga namumuno sa governor, Panginoon, God, kayo pa rin, God, ang magbigay, Panginoon, God, ang karunungan, God, kalakasan sa kanila, God, kayo pa rin, God, ang maghari, Panginoon, God, sa kanilang mga puso't buhay, Panginoon, God, at ang Panginoon, God, ang mga nabanggit sa harap, at Panginoon, God, mga leaders, Panginoon, God, kayo pa rin, God, ang magkabay, mag-ingat, Panginoon, God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, God, hindi po rin sila, Panginoon, God, samahan, God, ng iba na Espiritu, God, at Panginoon, mga karamdaman, Panginoon, God, ay pa rin inaakit, Panginoon, na pinagaling nyo na po sila, Panginoon, God, pinalakas nyo na po sila, Panginoon, God, kayo pa rin, God, ang magkabay, Panginoon, God, at kung ngayon mga karamdaman pa rin, Panginoon, God, amin pa rin, Panginoon, God, nilalapit sa inyo, Panginoon, God. Pagdating po sila, yung balik po, God, ang kanilang mga kalakasan, Panginoon, God. At ang Panginoon, sa inyo, God, sa harapan, Panginoon, God. Yung po sila, samahan, Panginoon, God, ng iba ng Espiritu, Panginoon, God.
God, kabayan, ingatan pa rin Panginoon, God, pahilan niyo pa rin Panginoon, God, ang ibanan na nagis, Panginoon, God, ang magsasalita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, hindi po silang gabayan, ingatan, Panginoon, God, o kumagasama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, magtanggapan, ipamayan sa isa't isa. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Okay, magandang umaga. Una sa lahat, salamat sa mga narito, naging kamahagi ng fellowship nito. So, mamaya, diretso pa rin ang ating panauhin, ang ating lingkod ng ating Panginoon. Kaya pwede kayong mag-imbita pa. Yung ibang siguro ay busy pa sila sa umaga. Pwede nyo imbitahan yung inyong mga kaibigan, lalo na yung inyong mga imbitahan o pa yung concert ninyo. Tatakot nyo sila sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga po ng gawain ng Panginoon. Ito po'y parang piging. Diba? Parang piging ang paghahanda. O parang piging. Ganun kahapon, kagabi, nagsalita si Pastor Obed na sabi niya, walang nakapagpaiyak sa kanya. Yung asawa niya, hindi niya nagawang ipatak yung luha niya. Pero sabi niya, pero pagdating sa mga kabataan, sa mga church attender o sa mga disciple, lalo na sa mga lalaki, sabi niya, doon niya naranasan na tumatak ang luha. Ako niya nung inanong ako si Jacob, nandun sa labas, sabi, hindi nila basta-basta maunawaan niya. Tanging mga pastor lang na nakakaunawa niya. Napipiga ang puso ng mga pastor pag nakikita nila yung mga anak nila. Kasi kami yung tumatay yung magulang ninyo sa pangalan ng ating Panginoon. Okay, so tayo po ay, kaya mamaya mag-invita po kayo. Mamaya, sabi nga ng Panginoon, siya maghimala. Yung pinakamabuti, ginagawa niya sa huli. Diba? Yung paggawa niya ng anak, yung pinakamabuti, yung pinaka-the best. Pero kung natin lalabas dyan, ang mga sabihin mo, mamaya na kang babalik, hindi ko na pinakamabuti. Hindi naman ganun. Hindi ko sabihin. Pag-imbita nyo pa, mamaya, yung ating ibang mga kuha, lalo na mga kaibigan nyo, yung mga kaibigan nyo na dati natin kasama dito, ay imbitahan natin sa Panginoon. Okay, so tayo po ay darako ngayon sa paglikom ng pananalapi dahil bahagi yan ng pagsulong ng gawain ng ating Panginoon. Praise God. Una sa lahat, bago po makalimutan, dahil baka mamaya hindi na bumalik yung ilan, ay magpapasalamat ako. Amen. Kung ano po yung nakikita nyo rito, kabahagi po kayo dyan. Amen. At yung mga kabataan po, ako po'y nahamon dahil niregaluhan nila yung church. Ayan po yung ayaw nila po kayo mauuhaw. Kung gusto kayo makaibig na bumili ng magkape, ayan na po, meron na po nangyayari. Ayan po ay pinag-ambag-ambagan ng mga kabataan. Hindi ko na mapamuti kung sino-sino sila. Pinag-ambag-ambagan nila yan para lang sa regaluhan nila ang church. So dahil sinabi ko nga, regaluhan natin ang church. Kaya salamat sa inyo. Salamat. Yung iba wala rito. Kasama ko sa pagpipintura dito. Ang ginagawa ko yung nasa dito. Pinapintura ng pintura dito. Para mamaya narito siya. Okay, so yun lang. Pagdala ko ngayon tayo na sa giving, sa pagbibigay. Kung kayo po'y mayroon ba na nakasulatan, mayroon isang pinakamahalagang bilin si Apostol Pablo. At ito'y gustong-gusto ko. Maraming beses na ako nakapagsalita, nakapangusap dito. Colossians sa chapter 3 verse 2. Ang sabi rito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip
sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano yung ibig sabihin nito? Amen. Ilagak ninyo. Tayo ko ililibog ng pananalapi. So, maaari isipin ninyo, anong kinalaman nun sa pagligo ng pananalapi? Tandaan po natin, ang sabi rito, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip. Ibig sabihin, tumingin kayo sa mga bagay na nasa itaas. Ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, tumingin ka sa langit. Paano po tumingin sa langit? Alam niyo po, huwag niyo po kalilimutan, ang pagtingin po sa langit, hindi mo lang magagawa. May mga taong hindi silang makatingin sa isang bagay na alam nilang meron silang pagkukulang. Mahirap tingnan yun. Unang mahirap tingnan, ang church. Pag alam mo meron ka pagkukulang, napakahirap tumingin sa church. Napakahirap pumako sa church. Diba? Pangalawa, tandaan natin, merong ang pagtingin sa langit, tandaan natin, pag-iba ng pag-iisip. At sa totoo lang, yun yung sinasabi rito ng Apostol Pablo. Ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, huwag pa-apekto ang iyong isipan sa mga bagay ng sistema ng sanlibutan. Doon mo ilagak. Doon ka dapat nakatingin, pag-iba ng pag-iisip. Pangalawa, paglalaan o paglalaga. Diba? Paglalaan yung paglalaan o paglalaga. Ibig sabihin, paglaanan mo. Pwede ng panahon mo, oras mo. Ano na yun? Kasi kapag hindi mo na paglaanan yun, yung mga bagay na pangitaas, ibig sabihin lang, hindi mo tinitignan. Yun ang ibig sabihin nun. Pangatlo, pag-i-invest o pagdugol ng pananalapi. Kaya kung sinabi ng ating Panay Apostol Pablo, ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi mo pwedeng gawin yun na ang pera mo'y naiiwan. Yan ang niwala doon. Sabihin mo, nakatingin ka sa langit, pero ang pananalapi mo, ginagastos mo hindi sa langit. Hindi sa bagay na makalangit. Tandaan natin, kapag ikaw ay tumingin sa isang bagay, ginugugulan mo yan ng pananalapi. Sino naniniwala doon? Ginugugulan mo ng pananalapi. Ano mang bagay na tinitingnan mo, ginagastusan mo. Sino naniniwala doon? Ha? Ang bagay na pinahalagahan mo, titignan mo yan. Pag tinignan mo yung bagay na pinahalagahan mo, mag-uukulan mo yan. Allocate ka dyan ng pananalapi. Tandaan mo, pag tumitingin ka sa isang kaibigan, pag dumalaw sa bahay mo yan, gagastusan mo yan. Kasi tinitingnan mo siya bilang kaibigan. Kawalaan, iba'y ibibili mo ng soft drinks yan. Lahat ng tinitingnan ng tao, ginagastusan niya. Kaya kung sinabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi bukod doon ang bulsa natin. Hindi bukod yun. Pangalawa, isang bagay pa yun, hinahangaan mo. Sino dito ang humanga sa isang babae na hindi naman niya ginagastusan? Pag tinitingnan mo ang isang babae, hinahangaan mo siya at pinaan mo siya, gagastusan mo yan. Hindi hindi. Ano mang bagay na tinitingnan mo, ginagastusan mo. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, itingin nyo ang inyong mga mata sa mga bagay na nasa itaas. Huwag dito sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag dito sa ibabaw ng lupa. Isa pa, panghuli. Cellphone. Tinitingnan mo lagi, minuto ang cellphone mo. Diba ginagastusan mo yan? Kung mo sabihin, hindi mo nilulog yan. Alaga mo yan. Tuwing titingnan mo yan, may kapalit na halaga yan. Naiinit
ka kapag hindi mo makita kung sino yung pumuso doon sa iyong ipinose. Kasi nga wala kang loan. Kaya anong gagawin mo? Sukdulan, mangungutang ka. Tama ba o hindi? Kaya lahat ng tinitingnan ng tao, ginagastusan niya. Kaya imposible na sabihin natin na tayo ay nakatingin ay sa langit. Pero yung pera natin sa ginugugol natin ay sa bisyo, alak, sigarilyo, drugs. Hindi ka makatingin sa langit. Pag ang iyong pera, dito mo ginugugol. Sino nasangayon doon? Kaya yung the rich and young ruler, nung mamit ng Panginoon, anong dapat kong gawin? Ano sabi ng Panginoon? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, ibig sabihin, tumingin ka sa langit. Kaya kung ikaw ay tumitingin sa langit, yung iyong pinansyal, hindi maaaring dito mo lang dinubugol. Hindi pwedeng hindi kasama ang pananalapi mo. Sa pagtingin mo sa langit, titingin ka sa langit, pero yung pera mo, inilagay mo sa ilalim ng dami ng iyong kama, ayaw mong mabawasan. Hindi totoo yun. Kapag tumingin ka sa langit, maglalaan ka ng pananalapi para doon. Kapag hindi ka man lamang makapaglaan ng pananalapi sa langit, hindi ka doon nakatingin. Sino po sana yun doon? Maasa ko, naunawaan nyo na kung bakit tayo gumugugo ng pananalapi. Dahil tayo tagalangit. Yun yung sinabi niya, Apostol Pablo, ilaan ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Asan yung ating dito? Okay, so ikaw na kapatid, bagay naman sa ako mga tayo'y manalangin sa Panginoon. Dakilang tapat na Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabuhihan, sa iyong biyaya na ginagawa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, lalo na ang iyong mga anak na laging nakatingin sa langit. Amen. Pagpalain mo po sila at iyo po i-bless ang kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. I've been delivered. Praise the Lord. Baba ko sa kanya pagdating sa Espiritu. Alam ni Mrs. yan, sabi ko, kakaiba si Pastor Open sa mga pastor na kasi one time, lumapit ako sa kanya, hindi ko malimutan yun. Ang problema ko ay hindi niya ako ginadungan, hindi niya ako sinabi niya mag-isip ako ng tama. Hindi ko na lang dapat kasi sarili. Bakit lang kami nagkahiwalay? Dahil lang sa pressure sa buhay, family problem. Yung nga sabi ni Ate Lorena, ang nagiging problema naman lagi ninyo kahit pamilya yung mga kamag-anak, mga relatives. Kaya lang kami tanda ko yung nagpaalam ako doon, nakita ko talaga siya kung siya nakita napakaluto niya, hindi siya makainig. Kaya lang wala akong magawa. Kasi nabaon kami ng utang doon sa Quezon Province. Nagkabaon-baon kami ng utang.
dahil nga doon sa pag-aalaga namin ng mga relatives na kamag-anak, pati gawain ng Panginoon aking Tuhanon. Hindi ko makalimutan ang aking pastor. Kung gano'n siya, ako po'y naniniwala, siya po ay Mother Church na, may sarili siyang building sa Panginoon, bigay ng Panginoon, sa kanya nag-boom pa ng church. Meron siya, ilang pastor ang daughter church mo? 15 na daughter church kanyang pinangungunahan. Kaya epektibo na po talaga makaranasan ang ating panauhin ngayon. At one time nga, nagkaroon na siya ng problema sa kalusugan, pinagpapahinga na siya. Pinagpapahinga muna, pero mas pinili pa rin yung maglingkod sa Panginoon. Nung pag-desisyonin siya noon yun, mas ginusto niyang pumunta sa Tayabas, ang tulog siya namin noon. Kaya ako po'y naniniwala, mayroon siyang ibabahagi na espiritu. Napakaganda ng espiritu. Kilala ko kasi, kaya yun ang nasasabi ko. Napakaganda ng espiritu ng mag-asawang ito. Hanggang hindi ko malimutan, lalo na pag may konferensya, kami nagbibiroan lagi ni Mama, meron na naman tayo. Meron na naman tayo sa atong ulam. Hindi na nalilimutan doon. Okay, palakpakan natin ang Panginoon habang nagiging part lang ng ating buhay at lagi natin tinataas ay ang pagpilihan ng Diyos. Amen. Amen. At masaya po kami, nabigawain tayo dito sa Tipolo. Natatandaan ko, nagpupunta kami dito, bata pa lang ako para magsimba. Kala ko mga deboto talaga sa Diyos, pero ang totoo noon ay deboto sa reliyon, pero walang alam pagdating sa relasyon sa Diyos. At ngayong umaga, salamat sa putihan ng Panginoon at nawa tayo po ipapapala ng kanyang mga salita. Lagi ko sinasabi, salamat sa Diyos, salamat sa ministry, salamat din po sa aking may bahay, sa aking misis na lagi kong kasama sa gawain ng ating Panginoon. Siya po yung aking private nurse at kasama ko po siya, hindi ako makakain ng marami. Okay, sa ating mong Bible, buksan po natin Mark chapter 5, verse 22 to 42. At ating papasahin lang ay 30 hanggang 32. At very familiar yung ating talatang babasahin. Ito po ay every Saturday morning, 6:30 a.m. ay meron kami sermonizing ng mga disciples. At nakakatulong po ito hindi lang sa kanila, maging sa akin, sapagkat pag pinasama-sama yung karunungan, revelation na nagagaling sa Diyos ay mas higit na lumalawak yung pag-unawa natin sa Word of God. At salamat sa mga disciples na mayroong anointing at pinagpapala po ako sa kami ay magagawa ng mga sermon outline sapagkat isa sa dahilan bakit ang mga alagad ay hindi makapangaral dahil wala silang ipapangaral. No? But praise God, salamat sa ating Panginoon at ang nagiging problema ko lang, pag tumayo sila sa pulpito, kahit sa lagi nakatatlong punto sila, ang haba naman. Sabi ko, pumasok yun naman, pero patagalin. At natutuwa ako na mayroong mga kabataan, mga kalalakihan na willing magpagamit ng buhay sa Panginoon. Okay, basahin natin verse 30 hanggang 32, dalawa na talata lang ito ating basahin. At maisa-isa natin. Pagkatapos, sabi nga rito, ay ganito si Jesus, sapagkat alastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya. At pagdamay pumihit sa karamihan at sinabi, sino ang humipo ng aking damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo sinisiksikan ng karamihan na sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Let us pray, mga kapatid. Salamat po sa dakilang pribileyo at pagkakataon magkasama-sama kami ng mga anak sa lugar na ito.
Pagpalain niyo po ang mga salita sa aming mga puso at pakinig. Anoint niyo po ang ilingkod. Sapagkat sa aking sarili, wala po akong pagkakatiwala. Sa iyo po kami umaasa. Lumabas po kami ng gusaling ito na may ginawa ka sa aming buhay. Na aking namin na tagumpay at papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ang natin sabi na, Amen. Praise God. Ang kwento po nito, ito yung kwento ng isang babae na may problema na inaagasan ng 12 years. At ganoon din ang anak ni Jairo na naghihingalo. At nakita po natin sa bahaging ito sa napakaraming tao sumusunod sa ating Panginoong Jesus, ang nakaramdam o nakatanggap lang ng kasagutan sa kanilang pangangailangan ay ang babaeng inaagasan. Particular ba tayo? At alam ko particular tayo dito. Alam na alam natin kapag tinawag na VIP. Anong pangahulugan natin? Okay. VIP, ibig sabihin nga nito mga kapatid, VIP is an abbreviation for very important person referring to an individual who receives special treatment or privileges. Ito po ay inilalaan sa mga tao, sabi nga, due to their high social status, influence, or importance in particular context. So makita natin dito, ang pag sinabing VIP, sino ngayon? Sino may tuturing natin VIP rito? Meron ba? Sino kaya maglalakas ng loob? VIP. Bagamat tayo naghahangad ng ganitong kalagayan, pero alam natin, kinikilala natin kapag sa mga kainan, sa mga lugar, kapag may nakalagay na VIP, iba na agad ang ating pagtingin. Tama ba mga kapatid? At sabi nga sa ating sa kahulugan ng salitang VIP, ito ay nakalaan lamang sa mga taong nasa matataas na status ng kalagayan, impluensya, importanteng tao, subalit ang magandang balita ngayong umaga, pwede tayong maging VIP sa harapan ng ating Panginoon. Ayan ay sa pumangarap ngayong umaga, VIP in the sight of Christ. Maging kung tayo man ay rejected sa lipunan ito, sometimes ang ating effort, ability, lahat ng ating ginagawa ay rejected. Subalit, kung ang ating ginagawa ay ginagawa natin sa Panginoon, lingid sa kalaman ng karamihan, at sino pa man ay pwedeng napakahalagang tao ka sa paningin at pagkilala ng ating Panginoon Diyos. Tingnan natin ang ginawa ng babae ito ni Jairo. Una, pag-usapan po natin, don't live in our capacity alone. Huwag tayong mabuhay sa ating sariling kakayanan lamang or kapasidad. Kagabi, nag-aaral ako about breaking, ano yan? Human limitation or capacity. So, tingnan natin sa bahagi nito sapagkat ang babae ito at saka si Jairo ay namuhay sa unang bahagi ng kanilang kalagayan sa kanilang kakayanan or capacity. Sabi nga ng verse 22, babasahin natin. At hanggang 26, tingnan niyo po yung sinabi para hindi natin maintindihan. At lumapit ang isa sa mga pinuno na sinagoga na nangangalang Jairo at pagkakita sa kanya, nagpatira pa siya sa kanyang paanan. At ipinamanhik na mainam sa kanya na sinasabi ang aking munting na anak na babae ay naghihingalo, nag-aagaw buhay. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at patong ang iyong kamay sa kanya upang siya'y gumaling. 24. At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng ibang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. Isang babae na may 12 taon nang inaagasan. Sabi doon sa verse 26, at siya napapahirapan ng maraming mga bagay na mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niya tinatangkilik at hindi gumaling ng kauntiman kundi pagtuspang lumubha siya. Tingnan po natin ang tinatawag na sa buhay ng tao
na kuminsan palaging ang Diyos ay nasa huli. Isipin nyo, kanya imagine, 12 years na siya may sakit. For the first time, doon lang siya lumapit sa Panginoon. Tapos yung anak ni Jairo, naghihingalo. Kung kailan naghihingalo na, saka ka palang lalapit sa Diyos. Ibig sabihin, palaging nauna ang ating pong karunungan, kalaman, or capacity, doon tayo nabubuhay. At ito po ay dangerous, mga kapatid. Sapagkat kung ito ang magiging attitude natin, palagi tayong makararanas ng kabiguan. Sino gusto mabigo? Wala taong gusto makaranas ng kabiguan. Sabi noong verse 26, nagugol niya lahat ng kanyang tinatangkilik, lahat ng kanyang paraan, ginawa niya, pero sabi na pala nakasulatan, lalong naging worse ang kalagayan ng babae nito. Now, sometimes, ginawa natin ang paraan natin, subalit, nagiging worse lang ang nangyayari sa ating buhay. Hindi tayo dapat mabuhay sa ating lamang kakayanan at karunungan sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, lagi natin siyang partner sa ating buhay. Alam natin ang talata ng John chapter 15, without Christ, we are nothing. Amen? Kaya, uuwi sa kabiguan. Tandaan niyo mga kapatid, kung gagawin mo lang lahat ng bagay sa iyong paraan, sa iyong trabaho, sa relationship, sa anumang bagay dito sa mundo, mabibigo ka lang kapatid. Kaya salamat po sa Diyos, sa kabutihan ng ating Panginoon. Palagi ko pong tinatestify ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin mag-asawa, sa aking pamilya. May hangin ba ito, kapatid? Ang aking pong pamilya ay regalo ng Panginoon sa akin. Aming mga anak, masasabi ko po 100% ng aming mga anak ay regalo ng Diyos. Habang ako'y nangangaral sa Luzon, sa Norte, sa Macnotan, ilang mga pastor po natin ang nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, nung ikaw ba ay nagpapasimula, hindi mo ba inisip paano mag-aaral ang iyong mga anak? Kasi karamihan sa kanila may mga trabaho, at alam nila yung pasimula ng ating gawain. Sabi ko, sino pang magulang ang hindi nag-isip ng mabuti at mapag-aral ang mga anak? Lahat kami nag-iisip ng inyong ikabubuti. Kaya lang sabi ko sa kanya, kung inisip ko yun, kung paano mag-aaral ang aming mga anak, hindi ako makapagpapatuloy sa ministry. Madadivert ang aking attention, madadivert ang aking focus, madadivert ang aking damdamin. Kung ang focus ko, paano isusurvive ang aking mga anak at paano sila makapag-aaral. Walang sweldo ang pastor dahil walang income ng church. Diba? Isipin nyo, First Pioneering Church namin, ang aming support, 500 pesos. 500 pesos. 3 months cut off na. Paano mo mabubuhay sa 500 pesos? Ano, si Mrs. maaga pang nagbuntis. Kaya tanong nila, Pastor, hindi ka ba nag-alala? Hindi ka ba nag-isip? Sabi ko, lahat ng aking mga anak, ibinigay ko na sila sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa kanila, pinagkatiwala ko na ang future ng aking mga anak sa mga kamay ng Panginoon. Pero ang blessing, mga kapatid, saan man kami makarating, pioneering, take over, kasi kami ay palipat-lipat na ng lugar. Isipin nyo, 1 year, nakatatlong school ang aking mga anak. 1 year. Sa kalilipat, dahil sa pagsunod, pero never ng aking mga anak huminto ng pag-aaral. Lahat sila graduate na niyo.
Amen. Lahat sila nakatapos na ngayon. Yung isa pala, mag-aaral pa ulit. Mag-aaral pa ulit. Ngayong October, sisimula na ulit siya. Pero graduate na sa medtech, we're passing na rin. Amen. Pero mag-aaral pa. Gusto niya mag-med. Another 7 years. Ano sinasabi? Ang gusto mong tubuhin, mga kapatid, kapag tayo ay nagbuhay sa ating sariling capacity lang, tandaan nyo, matadivert ka sa dakilang plano na ito sa inyo. Maraming mga isipin sa buhay, lalo na pag nagpapamilya na, may anak-anak, no? Nagtatrabaho ka, alam nyo, madali mag-calculate sa isipan, no? Mga bagay-bagay na analyze natin na sarili natin paraan, palaging, naku, pag hindi ko ginawa ito, pag hindi ko ginawa yun, kapag nagbigay pa ako ng time sa Panginoon, lalo mo, anong mangyayari sa buhay ko? Pero alam niyo, katulad tinuro sa atin sa Sunday School, ang source ng lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Kaya huwag tayong mabuhay sa ating kapasidad lamang, sa ating kakayanan, sapagkat makakaranas ka ng maraming disappointment at mga kabiguan sa buhay. Amen? Human capacity is not enough, mga kapatid. Hindi po sapat na matalino ka, hindi sapat na may pera ka, hindi sapat na may pinag-aralan ka, hindi sapat na ang iyong capacity para i-meet ang lahat ng iyong pangangailangan sa buhay. Hindi po yung sapat. Sabi nga sa talatang 23 at 26, makita natin, sabi nga doon sa ating talata na si Jairo ay gumawa ng paraan ang babae nito buong panahon at buong makakaya, pananalapi, ability, power, money, ginamit niyang lahat para solusyonan ang pangangailangan. Pero kulang. Tapos. Hindi sapat. Si Jairo, sa time na naghihingalo ng kanyang anak, saka pa lang siya lumapit sa Panginoon. Ibig sabihin na bilang leader, may pera, may kakayanan, pero hindi sapat ang kanyang capacity para katagpuin ang kanilang pangangailangan. Tandaan natin, mga kapatid, hindi sapat ang ating kakayanan. Amen? Hallelujah! Kaya sa bahaging ito, tinuturuan tayo ng Diyos anong ating dapat maging first priority sa buhay. Kung nag-aaral ka, sino ka nag-aaral? Yung isa na ka, dalawa. Wala naman nag-aaral dito? Amen. Gawin yung top priority ang Diyos sa inyo. Amen. No? Huwag sa huli ang Diyos. Saka na lang. Pag nag-graduate na ako, kung ngayon hindi mo magawa, kahit nag-graduate ka na, lalo hindi mo magagawa. No? Ngayon binata, kabataan ka pa lang, hindi mo pa magawa, lalo na pag may pamilya ka na. Ano gagawin natin na priority? Ang Diyos, mga kapatid, isusurprise tayo ng Panginoon sa napakaraming mga bagay. Alam nyo, kapag tayo gumagawa sa ating sariling paraan, katulad din tayo, ng babae nito, katulad din tayo ni Jairo, na laging last option ang Diyos. At nakakalungkot yun, mga kapatid, sapagkat sometimes late na. Kapag ginawa mo last option ang Diyos sa iyong buhay, makikita mo sa iyong sarili ang huling pagkakataon o maray huli na ang pagkakataon ng iyong paglapit sa Diyos. Salamat at days of 20, nakilala ko ang Panginoon. No? Aking may bahay, makita ko, hindi na nagtapos ng pag-aaral. Parang gwapong-gwapo, no? Baka umiglat dito, no? Kumulog. Dahil sa aming pagmamahal sa Diyos. Yung misis ko, napakaraming iniisip dahil ang buhay ay napakahirap. O konti sila magkakapatid, sisiyam naman sila. Mas kung konti kami, lalagay tatlo naman kami. Isipin niya sa dami pakainin na yan. Pagkatapos ang kita mo isang araw, magkano sa probinsya ang rate at the time. Alam niyo, nag-aaral ako, elementary, ang bakal ko, alam niyo ba kung magkano? 25 cents.
Ganun ba ang matanda? Mas marami na matanda dito. Hindi ako. Ganun kahirap ang buhay. No? Pagkatapos, mag-decide ka, magkukumit ka ng buhay sa Diyos, kakalimutan mo yung iyong earthly dreams, plan, and purpose. Ano mangyayari? Di ba? Maraming mga katanungan sa isipan. Maraming mga gugulo sa isipan mo. Ano mangyayari sa pamilya ko? Ano mangyayari sa pangarap ko? Pero alam niyo mga kapatid, yung aming decision, nung kami mga kabataan pa sa church, sa Chaong, until now, confirmed ng Panginoon yung aming decision last 33 years ago, 35 years ago, hindi kami binigo ng Panginoon. Hindi kami nagkamali ng desisyon na unahin ang Diyos. Yung kinatatakutan ng misis ko, paano ang aking mga kapatid? At dahil yung kanilang pinakabunso ay 5 years old. Ngayon, yung aking biyanan, aking mga bayaw, hindi talaga nakatapos. Ilan na kayo nakatapos? 3, 4. Alam niyo mga kapatid, established ang kanilang buhay. Higit sa aming inaasahan, higit sa aming iniisip, higit sa aming iniisip, itulong sa kanila ang ginawa ng Diyos. Yung aking biyanan, ang bahay dati ay, ang bubong ay anahaw. Sino nakakita ng anahaw? Yan. No, ang sahig ay kawayan. Amen. Ngayon, yung bahay ng aking biyanan, yung mga kwarto, may aircon. Amen. Milyon ang halaga ng bahay. Yung mga bayaw ko, grabe, sabi ko, pinadalaw kami ng aking dalawang bayaw. Nandito sila ngayon sa Manila. Ang bahay nila may 3rd floor. Paano namin tutulungan sila? Nung panahon, ma-a-avail ba? Makukuha ba yun? Sa ganung paraan lang? Hindi. Yun ay blessing mula sa Panginoon. Kami wala kaming sariling bahay. Malipat-lipat kami ng bahay. Ang dami pala namin bahay. Sa mga makarating may bahay. Amen. Pero blessing ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sasabihin ko sa inyo, hindi dapat maging last option ng buhay ng Diyos. Kabataan ka, gusto sigurista ka sa buhay, i-commit mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo pagsisisihan ang buhay na nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. Hindi yung saka na lang, Lord. Alam niyo, tayo mga tao, pagkasagad na sa problema, saka mo lang naiisip si Lord. Di ba? Last option lang si Lord. Kapag wala ka ng solusyon, may Diyos pa pala, saka ka palang titingala sa langit, nakukulong ka na sa tagiliran, sa likuran, sa harapan, magkabila, ang bukas na lang langit, saka ka palang titingala, may Diyos pa pala, hindi dapat ganon. Ang Diyos ang pangunahing dapat sa ating mga. Amen pa mga kapatid? Tutulungan tayo ng Diyos. Pangalawa, pag-usapan natin, don't be a slave in bad situation. Huwag mong pahintulutan na kulungin ka o gabusin ka, alipinin ka ng masamang pangyayari sa buhay. Sapagkat sometimes kapag tayo nabigo, ayaw na natin tumayo, ayaw na natin lumaban. Amen? Inaamin na natin na tayo bagsak na, talula na. Inaamin natin na pag tayo nandun sa ganung kalagayan, para bang tinutuldukan na natin, nilalagay na natin ang ending, ang ating buhay. Tinanggap na natin na tayo na sa ilalim ng impluensya ng ganung kalagayan. Sabi nga ng 22 and 23, sabi noon, at lumapit ang isa sa pinuno ng sinagoga, tangangalang Jairo, at pagkakita sa kanya, nagpatala pa sa kanyang panan. Sabi ng 23, at ipinamanig na mainam sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. At magdumating na isang alipin, sabi niya, patay na ang anak mo, huwag mo nang bagabagin ang guro. 26 at 35, sabi rito, at siya ay napahirapan na maraming bagay na manggagamot ng babaeng inagasan. Nagugunan niya lahat na tinatangkilik at hindi gumaling ng kauntiman, kundi bagkus pang lumubha siya.
Kaya dito sa talata sa verse 35, sabi nga noon, patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro? Kapatid, ngayong gabi o ngayong umaga, ang kabiguan ay hindi katapusan. Amen. Hindi. Huwag tayong maalipin sa masamang pangyayari, pabiguan ng ating buhay. Huwag mo tanggapin na ganyan ka na lang. May problema ka marahil sa pamilya, pag-aaral, saan? Saan ang problema mo? Babae? Kuya J.R. Matagal na problema ito eh. Praise God. Mas mahirap kung lalaki ang problema mo. Amen. Sabi mo kay J.R. Huwag ka lang mag-aaral, matanda mo, mag-asawa ka na lang, trabaho ka na lang. No? Magpasto. Kung magpapasto, pero kung hindi, mag-aaral ka muna. Amen. Mas may magandang future sa kaharian. Amen. Si Kuya Pio, si Keisha. Ilang taon mo na naman si Keisha. Sayang yung 200,000. Sayang mo. More than money ang kayang ibigay. Amen. More than wealth, i-treasure natin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yun ay higit kaysa ating mga iniisip. Higit po yun sa ating iniisip. Huwag tayong paalipin, huwag tayong pagapos, huwag tayong pahadlang sa mga masamang kaganapan ng buhay o mga pangyayari. Ang mga kabiguan, sometimes ay pumapatay ng ating mga pangarap, nagbibigay ng dinadala tayo sa isang buhay na walang intensity, walang impact, walang gustong marating. Mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos na sa mga ganitong kalagayan gawin natin challenge sa buhay ang mga kabiguan. Ako'y pinanganak sa isang pamilyang mahirap. Malayo kami sa sentro ng kabayanan, 7 kilometers away. Walang sasakyan, lakad, pag dumadalo sa church. Pero rain or shine, nasa gawain ng ating Panginoon. 7 kilometers. Back and forth, ilang kilometro? 40. Ilang kilometro kaya mong lakadan isang araw? 1 kilometro nga lang, gusto mong mag-tricycle. Pag wala tricycle, hindi po ako makatalo, wala po pagbasahin. 1 kilometro lang. Sabi nga natin, pag gusto ay may, pag ayaw, marami dahilan. Huwag na tayo magdahilan, mga kapatid. Huwag natin gawin dahilan ang mga kabiguan, gawin natin mga challenge sa buhay. Salamat sa Panginoon. Nakilala ko ang Diyos. Hallelujah. At ang aking pamilya, salamat sa Panginoon. Meron na kaming 4 na isa, 2, 3 kaming pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kung gagawin natin challenge sa buhay, ang mga kabiguan at problema, pinaghahandaan po tayo ng Diyos ng pinakamabuti. Sino may kilala kay Mr. P? Kilala natin. Diba? Isa siya ng mahusay na komedyante. Hindi siya nagsasalita, pero nai-enjoy ang lahat ng mga tao na nanonood sa kanya. Alam niyo ba ang kanyang problema? Nung siya'y bata pa, dahil talagang yun ang problema niya, hindi siya nakapagsasalita. Binubuli siya sa school dahil siya daw ay alien. Malaking mata, malaking tenga, payat na payat. Amen. Pero salamat, nagsikap siya. Nag-aral siya, tapos siya ng electrical engineer. At nabigyan ng pagkakataon na makasama sa
ganung hanap buhay. At kinikilala siya ng buong mundo dahil sa kanyang talent, sa kanyang kakayanan, sa kabila ng maraming mga kabiguan. Mga kapatid, gawin natin challenge ang mga kabiguan dumarating sa bawat isa. Amen? Tutulungan tayo ng Diyos. Huwag kang paalipin, huwag kang pasakot, magpakontrol sa mga masamang pangyayari. No? Hallelujah! Sapagkat ang masamang balitang ito, sabi nga na verse 35, samantala nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga, na nagsasabi, patay na anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro? Ang mga pangyayari ay lalagyan ng ending o tuldok ang ating buhay para tayo mangarap, para tayo magkanoon ng buhay at sigla sa ating mga ginagawa. Ang mga pangyayari sometimes ay naglalagay sa atin ng mga barriers para hindi natin matawin ang mga pangako at blessing na ihanda ng ating Panginoon. Ang mga kabiguang ito, mga kapatid, ay nagpapalapo ng ating spiritual na paningin para hindi natin makita at panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Amen. Pero tutulungan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Kapag sinabing patay na, ano nasa isip natin? Tapos na. Ngayon, may patay doon sa aking biyanan. Pag-uwi namin sa mamaya, bukas sa meeting, bukas naman, nasa lumaka kami, mag-funeral service naman. No? Para hindi na daling sa simbahan. Thanks God. Pag sinabi patay na, tapos na. Pero alam niyo sa Diyos, kahit patay na, may pag-asa. Sabi ng Panginoon kay Jairo, nung dumating ang masamang balita, huwag mo na bagabag, huwag mo na abalahin si Jesus, patay na anak mo, bakit mo pa aabalahin ang guro? Ano sabi ni Jesus? Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Hindi patay ang bata, natutulog lang. What? Natutulog lang. Praise God. Pag natutulog lang, may pag-asa pa. Ay kung patay na, wala na. So kapatid, may pag-asa ang buhay. Amen! May pag-asa ang ating pamilya, may pag-asa ang ating pananampalataya, mga kalalakihan, nung napiguman, may pag-asa pa. Amen! Praise God. May second chance. Hallelujah! Naghahanda ang Diyos ng pinaka-mabuti. Pangatlo, have faith in God. Pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. At ito dapat ma-develop sa ating mga puso, ang pananampalataya na nag-aalab, isang pananampalataya na mayroong kapangyarihan. Amen. At makita po natin sa bahaging ito, yung pagsasamantala o pananampalataya na mapagsamantala sa pagkakataon. Mga kapatid, binubuksan ng Diyos ang pintuan ng pagkakataon sa ating lahat. Sabi nga 27 at 28, tingnan niyo mga kapatid na sinabi rito, na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus when she had heard of Jesus. Ito yung napakagandang pagkakataon na marinig niya patungkol kay Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, ang isang pagkakataon ito na binuksan ng Panginoon sa buhay ng babae ito ni Jairo ay hindi pinalampas sa pagkakataon yun habang si Jesus ay nasa earthly ministry, siya po ay nasa isang lugar lamang sa isang panahon. Hindi pa siya omnipresent. Hindi katulad ngayon, 2 o 3 nakakatipo sa pangalan ni Jesus. Si Jesus ay nasa kanilang kalagitnaan sa panahon ito, sa kanyang earthly ministry, habang siya ay nasa katawang panlupa sa isang panahon, ay nasa isang lugar lamang siya. Kaya yun ay pagkakataon na dumaraan ang ating Panginoon Jesus. Sabi nga, ang babae nito hindi pwedeng makalampas ang mabuting pagkakataon. Ito yung kailangan nating pananampalataya na nagsasamantala sa bawat opportunity na binubuksan sa atin ng Diyos para makita ang kanyang saganang pagkilos, ang kanyang saganang himala, at maranasan ang mga kasagutan sa ating pangangailangan.
kailangan. Pangalawa ay yung faith with intensity. And one, tingnan nyo mga kapatid, hindi lamang yung pagsasamantala sa pagkakataon, kundi yung pananampalataya na merong intensity. Kalilito lang yun sa sa Cebu, 6 point, ano ba? 6.9, malakas na yun, di ba? Maraming nag-ibang gusalit. Hindi yung pananampalataya na kasisira, ha? Hindi ibig sabihin, isang pananampalataya na punyagi, isang pananampalataya na hindi napaapekto sa masamang pangyayari. Verse 31, ang sinabi sa kanya na kanya mga alagad, nakikita mo sinisiksikan ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? Sa naramdaman ng ating Panginoong Jesus na may taong lumapit sa Kanya. Naramdaman ng ating Panginoong Jesus na may umalis na bisa sa Kanya. Napakaraming tao na nakikipagsiksikan sa paglapit sa ating Panginoong Jesus. Subalit tandaan natin, mababagin na alam ng Panginoong Jesus ang lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Halimbawa, tayo lahat dito. Tayo rito. Depende sa iyo, uuwi ka at ikaw ay bigo o ikaw ay kadupay. Depende sa pananampalataya. Ang dami na nakikipagsiksikan, pero isa lamang ang nakarating sa puso ng tagapagligtas na paghipo ng isang taong may pananampalataya, yung babae na naagas. Tingnan natin yung kanyang physical status. 12 years na siya may sakit. Si JR nilagnat, higa agad. Magkasakit ka ilang araw, anong gagawin mo lang? Stay at home or hospital. Wala kang magawa. Tama ba? Kaya nga ako kay brother lumakad na ganun-ganun. Nasa gawain pa rin. Sabi pa bro, wala namamatay sa sugat, may namamatay sa tetanus. Pero sabi niya, by faith, papagalan niya kung ikaw. Praise God. Tingnan natin yung physical status ng babae. 12 years na nagsasuffer sa sakit, maaaring siya'y payat na payat. Physical capacity, wala na halos siyang kayang gawin. Pero alam niyo mga kapatid, ang babae nito, dahil merong intensity ang kanyang pananampalataya, hindi siya nakaddangan ng kanyang physical condition. Hindi niya sinabi, hindi mo na kayang lumapit sa Panginoon Jesus. Amen. Dapat yung pananampalataya natin maramdaman ng Panginoon Jesus. Dapat yung pananampalataya natin merong intensity, may puwersa. Amen. Ano man ang hadlang, kung may problema ka sa pamilya, kung may problema ka sa trabaho, kung may problema ka sa kalusugan. Alam niyo, ano pag ako nagkasakit? Alam na sa amin, sa aming tahanan, pag ako nagkasakit, lalo akong tumataba. Alam niyo kung bakit? Kain ako ng kain. Sabi nung pangalawa ko, si Daddy, may sakit na naman. Bakit? Kain ng kain. Hindi ako pumapayag na yung masamang pakiramdam ang humanda sa akin sa pagkain. Kasi talo ako pag hindi ako kumain. Tama ba mga kapatid? Talo ka pag hindi ako kumain. Ay, masamang pakiramdam ko, makahit ang panlasa ko, hindi ko kakain. Ako naman ginagawa ko, masamang panlasa ko, kain ako ng kain. Kaya yung sakit hindi tumatagal. Kasi talo ng pagkain. May problema ka, anong solusyon mo? Lumayo sa Diyos. Dapat higit na nag-aalab ang ating puso sa pananampalataya, lalo na kapag may problema. Lord, gusto ko po ng partner. Hindi ka lumugod sa Panginoon. Bigyan niyo po ko ng partner na naglilingkod sa iyo, Panginoon. May problema ka sa pamilya mo, hinapin mo sa iyo ng tayo para hindi ka lumugod sa Diyos. Amen ba mga kapatid?
Huwag kang sumuko. Dapat ang pananampalataya natin ay may kakayanan na humipo sa puso ng ating tagapagligtas. Hallelujah! Kung titignan po natin ang bahagong ito nakipagsiksikan, ang babae ito sa ating lingwahe, nakipagbalyahan siya marahil, kumbaga, talagang ginawa niya ang kanyang magagawa. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang physical status sa mga hadlang sa kanyang paglapis sa Panginoon. Hindi yung kabiguan sa mahabang panahon ang pumigil sa kanya sa paglapit sa Panginoon. Ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ito yung panahon ipaglaban mo ang pananampalataya. Sa pamilya nyo, ilan na kayong saved? Brother, sa pamilya mo, ilan na kayo? Na ilan? Marami na kayo dito? 5. Magkakamag-anak o magkakapatid. Praise the Lord. Ibig sabihin, sa tahanan, hindi ka masyado kung 5 kayo mga kapatid. Ibig sabihin, marami kayo. Ibig sabihin, kung 5 na kayo magkakapatid, hindi ka na masyadong presyo sa bahay. Meron tayong mga kapatid na sa Marinduque at dito sa Bicol, sa Pusok noon, nangaral ako roon. May dalawa silang pumataan na same sa kanila, kaya lang yung mga magulang nila against sa kanila. Alam nyo, pinababawalan sila sumimba, ayaw sila pasimbahin ng pamilya. At para lang sila makasimba, ang gagawin nila, yung kanilang damit pagsimba, itatapon muna nila sa bintana. Ihahagis nila. At lalabas sila na nakashore Sunday morning. Saan ka pupunta? Lalabas lang po, nakashore naman. Hindi sisimba, nakashore lang. Hindi nila alam, yung mga magulang, yung mga kapatid na iba, yung damit ay hagis na doon sa bintana. Tapos, pagdating simbahan, bihis pa rin. Nakapansimba pa rin. Kaya lang paggabi na, sinasaraduhan ang binta, ang pinto, nilalak. Pag umalis sila, wala silang pagkakataong pumasok sa bahay. Ang gagawin nila, yung isa magpapaiwan muna, tatalilan sa paa ng kapatid. Tapos yung tali, diretso doon sa baba. Para walang ingay. Pagkatapos ng simba sa gabi, pag-uwi, walang kato-kato, nahihilahin na lang yung tali, nakatali sa paa. Ibig sabihin, andito na akong kuya, buksan mo ng pinto. May paraan na gusto. Amin ba mga kapatid? Meron tayong kapatiran sa Chao, ang kanyang asawa ay matadero. Ano niyo may matadero? Ha? Ano yung matadero? Ha? Ano baboy? Ano ayaw? Yung nagkakatay talaga siya. No? Doon natrabaho niya sa slaughterhouse. At lasinggero yung asawa niya, babaero, lasinggero, sugarero, lahat ng ero, halos nasa kanya. Na-save yung asawa niya, pamangkin ko. Alam niyo mga kapatid, yung babae yun, dumating yung time, binubugbog siya ng asawa niya. Huwag lang mag-attend sa church. Kaya pag dumarating sa church, may black eye. Sabi ni Pastor Boyet, una pa ano yan? Nadapa po. Saan ka nadapa? Sa kamukot mo ng asawa ko. Sige mo yan, tatalo pa na may black eye dahil lamang sa pag-attend mo, nasunto ka ng asawa mo. Hindi siya napigilan kung sinasapal siya, tuloy pa rin siya. Dumating yung time na yung damit niya, lahat ng pansimba sa tuwing na may simba, ano niya, nilalagay sa batya, binabasang lahat. Kaya attention sa church, naka-duster. Bakit nagaganyan ka? Bakit naka-duster ka lang? Wala po akong pasimba, pinasa po ng mga asawa. Tuloy pa rin, simba pa rin siya. Hanggang sa, hindi lang binabasa, matadero nga, tinatagtag yung mga damit niyang pasimba. Hanggang sa dumating na bawat pagsimba niya tuwing service,
ilalaki yung pintuan, lalo na sa gabi, magdamag siya doon sa labas ng pintuan, pinapapak ng lamok, pero hindi siya sumuko, pinaglaban niya ang Panginoon. Isang araw, yung kanyang asawa na nagbubugbog, walang sustento, 3 buwan na hindi siya sinusustentuhan para lamang hadlangan ang pananampalataya. Ang kapatira na ito, alam niyo mga kapatid, pinaglaban niya si Lord. Isang araw yung kanyang asawa pumasok sa church. Naging song leader mo sa church yung kanyang asawa dahil pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Amen? Kapatid, ito yung pananampalataya na may intensity. Na kahit na merong hadlang, kahit na merong kabiguan na parang bang lahat ay laban sa iyo, meron sila 3 anak, and you imagine, isusurvive mo yung 3 mong anak. Ikaw ang maghahanap buhay, ikaw ang tatrabaho para lang masustain yung pangangailangan ng iyong mga anak. Ang asawa mo laban sa iyo, walang sustento, pero never na give up niya ang kanyang pananampalataya, pinaglaban niya ang kanyang pagsunod sa Diyos. At yung kanyang asawa ang sumuko. Nagbalik doon sa Panginoon. Amen. Hindi ko malimutan yung illustration ng ating pastor noong, Pastor Boyan. Patungkol sa asawa na ganun din na sitwasyon, tinutukan ng baril. Sabi niya, pupunta ka sa church, babarilin kita. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, yung babae ito yung nanindigan, sabi niya, pag pinutok mo yung baril, pag hindi pinutok ang baril, pupunta ko sa simbahan. Pero pag pinutok mo yung baril, pupunta na ako sa langit. Ganun pa, pananampalataya natin. Kung konti mo lang problema, ayaw mo lang magsimba. Natukso ka lang, o kaya nakaproblema ka lang finances, nakaproblema ka lang personal, ayaw mo nang mag-attend. Kapatid, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Pagsalita tayo ng may pananampalataya. At kapag ginawa natin ito yung magandang balita, ikaw ang VIP sa paningin ng Panginoon. Alam nyo? Yung babae, sa gitna ng karamihan, napakaraming tao. Pero itinangi lang ni Jesus yung babae nito. Sapagkat pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Di bali, hindi tayo na-recognize ng paligid ng ating pamilya, ng ating kaibigan, ng ating trabaho parahil, o sino man sa atin, basta i-recognize tayo ng kaharian ng Diyos. Hindi point ng ating Panginoong Jesus, ang babae ito, sabi niya sa mga disciples, sino humipo sa akin? Sabi ng mga disciples, ang dami Lord, ang humipo sa iyo. Masasabi mo pa ba kung sino humipo talaga sa iyo? Sapagkat alam ng Panginoong Jesus ang tunay na pinagalaban siya. Sabi, hinanap mismo si Jesus mismo ang naghanap sa babae ito, lumingap siya sa paligid-ligid, hinahanap ang babae ito, at yung babae na alam niya, ang ginawa sa kanya ng ating Panginoong Jesus ay nagsalita na sinabi at lumapit sa Panginoong Jesus, nagpatira pa sa kanyang harapan at sinabi sa kanyang buong katotohanan. Kapatid, kapag ganitong uri ng ating pananampalataya, walang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ang hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. 12 years, ang medisina ay sumuko na. Ang kanyang kakayanan, sumuko na. Lahat ay sumuko na. Subalit nang lumapit siya sa Panginoon na nagpalataya with intensity, kapatid, yung walang solusyon, may solusyon sa Panginoon. Yung anak ni Jairo patay na, binuhay na mabulit ng ating Panginoon Jesus. Ganoon, mabuti ang ating Panginoon. Amin ba, mga kapatid? Gusto mo bang maging VIP sa Panginoon Jesus? Gawin natin ang ginawa ni Jairo at ang babae nito. Katulad ng ating pinag-aralan, sa unang bahagi, dito sila nabigo at nawa, huwag tayong mabuhay. Don't live in our capacity alone. Huwag tayong mabuhay sa ating kaya na pagtiwala tayo sa Panginoon. So, palapakan natin, purihin natin ang Diyos sa iyong mata. Lord, tayo, holy name, worthy to the honor and glory to the Son of the living God. Hallelujah! 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 Tayo lahat ay magsipon, kaya natin ang banal ng presensya ng ating Panginoon. Nangaral mo ako sa bahaging ino, VIP in the sight of Christ. Hallelujah!
paligid, tayo ay rejected, walang tumatanggap sa atin, walang kumikilala sa atin, nakakaranas pa tayo ng panlalaki, nakakaranas pa tayo ng rejection, pero tandaan natin sa paningin ng Diyos, pwede tayo maging VIP sa paningin ng ating Panginoon Jesus. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya, ipaglaban lamang natin ito, huwag tayong mabuhay sa ating sariling lakas at katulungan lamang. Hallelujah! Magtiwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Huwag tayo palipin, huwag tayong pagapos sa masamang sitwasyon ng buhay, masamang pangyayari, kaya-kaya tayong malayain ng Panginoon. Eh, bago tayo po sa magtapos, nais ko kung magpakasakali meron pa tayo first time, mahal ka ng Diyos, sa Panginoon, maranasan mo kanyang blessing. Meron pa ba? Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Maraming tumalikod ka sa Panginoon, nalayo ka sa Diyos, itong pagkakataon na binubusan sa iyo ng Panginoon para muli mo siya paghariin, na kay Jesus ang buhay, na kay Jesus ang kasagutan sa ating mga pangangailangan. Mga kapatid, katulad ng ating awin in Christ is enough. Amen. Mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Meron ba tayo ay bisita? Tanggapin natin ang ating Panginoon. Kaya pwede ba pag-pray ka ulit? Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Tayo pala po yung natin pamahimpan ka ng Panginoon. Samahan ka ni sister. Ako na lang kung walang sister. Kasi pakinggan mo na lang. Pag-isa pa kayo kung kaibigan. Ayan, praise God. Sige, sa isang prayer. Thank you, salamat sa Panginoon. At meron papalik ko sa Panginoon Diyos. Ito ang pinakamalagang regalo ng Diyos sa ating anniversary na meron halo ng papalik ko sa Panginoon. Hallelujah. Habang inihibig natin, isang magsama kami, buksan natin ang altar sa iyong minuto, mga kapatid. Hallelujah. Kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. VIP person in the sight of Christ. Hingin natin sa Diyos ng kanyang attention. Hallelujah. Mag-focus sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ganito kabuti ang Panginoon. Rejected man tayo sa lipunan. Pero VIP ka sa paningin ng ating Panginoon Jesus. Siya'y dakila sa lahat ng mga tao na malapit sa Kanya. Pinaglalaban siya. Sumusunod sa Kanya. Naniniwala sa Kanya. Siya ay dakila. Lord, hallelujah. Bless you. In the name of Jesus, gamitin niyo po ang buhay ng mga Lord, hallelujah. Masaganang favor sa buhay ng mga kapatid. Masaganang favor, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, use us for your honor, for your glory, O God. Anoint thy servant, Lord, in Jesus' name. Pagpalain mo po aking mga kapatid na ito. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak na ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Robo siya.
kapatid, si Jairus, at ang babae nito na hindi pinangalanan ng banal na kasulatan ay nakaranas ng special treatment sa Panginoon. Rejected sila marahil sa lipunan, pero special sila sa Panginoon. Ngayong gabi ito, pinakamagandang karanasan. Sa dami-dami ng tao sa mundo, ikaw ang pinahalagahan ng Panginoon Jesus. Ay manalangin na magbanal. Salamat po, hindi kami nagkamali ng decision na ikaw ay aming paglingkuran, magbalik loob sa iyo. At mula sa bilang na ito ng aking mga kapatid na yung binhi ng revival sa bayan ito sa edad na ito, Lord, maging sentro kami ng iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Paglaban lang namin ang aming paniniwala, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin maging last option, kundi maging first priority ng aming buhay. Paglaban namin ang aming pagkilala sa iyo, Lord, pagpalain mo po yung mga anak. Salamat po, pauwi sa iyo. In Jesus' name. Amen. Praise God. Maraming po sa inyo lahat. Pagpapalay tayo sa ating pagtaman. At hingin natin ang biyaya ng Diyos. Meron sa sarili mo, kadalas mo ng prayer. Hallelujah. Nais mo kong manalangin. Maraming pinanghihinaan ka ng loob. Harapin ang buhay, ang pananampalataya, maraming struggle sa iyong damdamin, sa iyong isipan, maraming ang question mark, hallelujah, sa iyong buhay, nahihirapan ka, kapatid. Ang solution, walang ibang kundi si Jesus. Nakukonfuse ka sa maraming gaganap sa buhay. Hindi mo alam na, sabi mo nga sa Candelaria, last time ako'y mangaral, kung mahal mo ang Diyos, ang kanyang salita ay iyong sinusunod, hindi ka makukonfuse sa maraming mga bagay sapagkat alam mo at tinuturo sa atin ng Diyos, ginag-guide niya tayo at alam natin ang ating mga priorities sa buhay. Alam mo ang mga tamang desisyon kung hindi mo lang paglalaban ng sarili mong layunin ay yung kalooban. Alam mo kung anong iyong pipiliin at pagpapasyahan. Hindi ka malilito, hindi ka maguguluhan sapagkat ang mag-decide na gawin ang kalooban ng Diyos ay hindi ka talunan. Amen. Let us pray sa ating mga kapatid. Marapin ito pa sa mga kapatid. Sige, nahirapan ka, ipaglaban ng pagsunod sa Diyos. Nag-struggle ka, kapatid, hindi ang kalooban ng Diyos. Ilapit mo yung buhay sa Panginoon. Itiyakin ko sa inyo maging fruitful ang ating Christian living. Kasamahan tayo ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang mga taong pinaglaban siya ay naging VIP person sa paningin ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah, tayo manalangin. Tayo magarusunod tayo muna panalangin. Dakilan Diyos, dumutulog po ako sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa kakulangan ng aking pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo rin ako, Panginoon, sa mga pabagong desisyon na aking nagawa. Isentro niyo po ang aking pagpapasya sa iyong pamantayan, sa iyong mga salita, sa iyong kalooban. Salamat po at hinihingi mo po ang tagumpay sa lahat ng aking inaasam at inaasahan, lalo na sa pananampalataya. Sa iyo ang kabulihan, sa pangalan ni Jesus. Manalangin sa inyo, Diyos, walang bagay na nanilihim sa iyo sa buhay ng aking mga kapatid. Lahat ay hubad at hayak sa iyong paningin. Lord, hinihingi ko po ang manifestation ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Lord, sa mga bagay na sila'y naguguluhan, amin po pinawalan ito ng bisa sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Ano ba ang kanilang pinagdadaanan, Lord, bigyan niyo po sila ng magtatagumpay. Lord, ang matatag na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, ilagay mo sa aming mga puso, dakilang Diyos. Lord, ipinapahayag ko po sa umagang ito, sila'y malaya sa lahat ng buhay sa ng katiliman at kalagan niyo po ang masaganang pagpapala at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Salamat sa inyo mga kapatid at kung naniniwala, pinagagawin po ang ating Panginoon. Amen! Patuloy lang tayo.
may kubo. Let us pray, Lord God Almighty, pinapahayo po namin ang kapamalaan, pinagkatiwala mo sa amin, na ano aming pagkaisahan, ay nagala mo sa iyong karingan, pagpatungan ng aming kamay, may himala ng kagalingan. Lord, ang ubod, sipon, anuman infection, anuman, O Diyos, mga bacterial infection sa katawan ng aking kapatid, walang kapangyarihan. In Jesus' name, sa batang ito, pinapahayo po namin ang kalayaan, kagalingan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen! Praise the Lord!